Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at maligayang kapistahan sa bawat isa. Pakibati po sa inyo mga katabi. Maligayang kapistahan po sa ating lahat. So sa araw po na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesus pabalik sa piling ng kaniyang Ama, sa kaniyang Amang nagsugo sa Kanya. Kaya nga nitong mga nagdaang araw, kung ating babalikan ang ating mga pagbasa, lalong-lalo na ang ating Ebanghelyo, ay narinig po natin ang pamamaalam ng ating Panginoong Hesus sa Kaniyang mga alagad. Kung kayo ay nagsisimba simula pa noong isang linggo, ay naririnig na po natin ang ating Panginoong Hesus na nagpapaalam sa Kaniyang mga alagad. At alam naman po natin kapag ang isang minamahal ay nagpapaalam, ang isang minamahal ay aalis, hindi maiiwasan yung malungkot, no? Kaya ito rin yung nararamdaman ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nagpapaalam sa kanila. Hindi naiiwasan o maiiwasan yung kalungkutan. Kaso nga lang sabi ng ating Panginoong Hesus na mas makabubuti sa kaniyang mga alagad na siya ay aalis. Parang sa karanasan din nating mga tao, kapag may isang minamahal na aalis, ito ay para sa ating kabutihan, para sa ikabubuti ng kaniyang mga minamahal. Hindi para sa kaniyang sarili, kundi para sa kaniyang mga minamahal na maiiwan kung bakit siya aalis. Kaya nga nung mga nagdaang linggo, narinig po natin na sabi ng ating Panginoong Hesus sa kaniyang mga alagad, mas makabubuti na ako'y aalis upang ipapadala ko sa inyo ang patnubay, ang Paraklito, na siyang tutulong sa inyo. Kaya nga kung ating titignan itong dakilang kapistahang ito sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesus, parang masasabi nating mission accomplished. Tapos na ang misyon ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ang tanong, tapos na nga po ba ang misyon ng ating Panginoong Hesus? Hindi po nagtatapos ang misyon ng ating Panginoong Hesus dito po sa mundong ibabaw. Magpapatuloy ang kaniyang misyon. Kaya nga kung ating babalikan yung ating Ebanghelyo po ngayon, sabi ng ating Panginoong Hesus sa kaniyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ipangaral sa lahat, hindi niya sinabing ipangaral sa iilan, kundi ipangaral sa lahat. Ang pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa kalangitan ay tunay nga pagtatapos ng kaniyang mission physically dito sa mundong ibabaw, ngunit pagsisimula ng mission ng kaniyang mga alagad. Pagsisimula ng misyon ng kaniyang mga alagad. Malinaw yan sa ating Ebanghelyo po ngayon. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Kaya ang misyon ngayon ay wala na sa ating Panginoong Hesus, kundi nasa kaniyang mga alagad. Kaya nga sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, sinabi po dito pagkatapos magsalita ng ating Panginoong Hesus, humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Sinimulan nila ang kanilang misyon na magpatuloy na magpahayag ng mabuting balita. At nandirito po ang challenge ngayon sa bawat isa sa atin.
sapagkat ang kapistahang ito ay hindi para sa mga alagad lang ng ating Panginoong Hesus, kundi para sa bawat binyagan. Kung paano ang mga alagad ay ipinadala ng ating Panginoong Hesus sa misyon, tayo rin bilang mga binyagan ay mga ipinadala. Sabi nga natin, by virtue of our baptism, tayo ay nakikibahagi sa buhay at misyon ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi lamang ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ang kanyang ipinadala upang humayo, upang ipangaral ang mabuting balita, kundi lahat ng mga binyagan, tayong lahat, ay may mga tungkulin na dapat gampanan. At yan ay walang iba kundi ang ipagpatuloy ang misyong sinimulan ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, nasa pang-siyam na gabi na po tayo ng ating paghahanda para po, o bago po natin salubungin, ang kapistahan ng ating mahal na ina, ang salamin ng katwiran. At tayong lahat ay hinahamon na sana'y maging katulad ng ating mahal na ina. Napakaganda po yung tema po ng ating kapistahan po sa taong ito, na nagsasabing si Maria ay huwaran ng pamayanang nananalangin at naglilingkod ng may tapat na pag-ibig sa Diyos. Maganda yung sinasabi ng tema ng ating pagdiriwang ng kapistahan ngayong taon na ito. Si Maria, huwara ng pamayanan. Pamayanang nananalangin at pamayanang naglilingkod. Sapagkat ganito yung buhay ng ating mahal na ina. Isang buhay na punong-puno ng panalangin. At ang pananalangin na iyan ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at sigasig upang maglingkod. Lahat naman tayo ay pupwedeng maglingkod. Kaso nga lang maganda yung sinabi ng tema ng ating kapistahan po ngayon. Naglilingkod ng may tapat na pag-ibig sa Diyos. Marami sa mga kapwa natin ang talagang naglilingkod, ngunit may hinihintay na kapalit. Pwede nating sabihin na naglilingkod, ngunit walang pag-ibig. May hinihintay na kapalit. At maraming ganyan sa kasalukuyan. Iba yung paglilingkod ng ating mahal na ina na naging huwaran po natin. Sapagkat sa kanyang paglilingkod, ito ay tapat at may pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sinasabi nating ang ating mahal na ina ang salamin ng katwiran, ang siyang ating huwaran. Huwaran ng pamayanang nananalangin at naglilingkod at may pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. At marahil dito tayong lahat hinahamon kung paano natin bibigyan ng mukha, bibigyan ng kulay ang ating pagiging mga lingkod ng ating simbahan, ang ating pagiging mga alagad ng ating Panginoong Hesus, sapagkat tayong lahat ay mga ipinadala. Baka yung ating paglilingkod ay nababahiran ng kung anumang mga personal na mga intensyon. Marami pong naglilingkod, hindi lamang sa gobyerno, maging sa simbahan, na may hinihintay na kapalit. Nakakalungkot minsan, hindi mo lang ma-acknowledge
Hindi mo lang mapansin, magtatampo na. Hindi mo lang ako napansin ni Father. Ang tagal ko nang naglilingkod dito sa ating simbahan. Hindi naman ganon ang tunay na paglilingkod. Yung paglilingkod na tulad ng ating mahal na inang si Maria. Ang tunay na paglilingkod ay isang paglilingkod na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Kaya nga ang ating mahal na ina ay naging huwaran nating lahat. Madaling maglingkod. Ngunit mahirap ang maglingkod ng may tapat na pag-ibig sa Diyos. Kung ating babalikan ang buhay ng ating mahal na ina, makikita natin doon kung paano niya isinasabuhay ang kaniyang pagiging lingkod. Ang dami na nilang plano ni Jose. Ngunit nung pumasok ang Diyos sa buhay nila, niyakap ni Maria ng ating mahal na ina ang plano ng Diyos. Naging masunurin. Kinalimutan ang sarili. Nagpapakumbaba. At nag-alay din ng kanyang buhay. Kapatid, sa dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat na kanyang mga lingkod ay hinahamon. Sana'y katulad ng ating mahal na inang si Maria, sana'y mabigyan natin ng tunay na mukha ang ating pagiging mga alagad ni Kristo. Sana'y katulad ng mga alagad na nabanggit sa ating Ebanghelyo po ngayon. Sana'y matuto tayong humayo at ating ipagpatuloy ang misyon na sinimula ng ating Panginoong Hesus. Ang ipangaral ang mabuting balita sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan sa ating mga kapwa. Amen. Tayo po ay magsitayo at sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya